Ready na, Ustad? Ready na pa. Mashallah daw. Ustad, alhamdulillah. May katanungan na naman po sa atin, Ustad, mashallah. O katanungan po para sa inyo, Ustad. Mula kay, paano bigkasin to? Lubo na nga bigkasin. Sige. Sabi, Ustad, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Ako po ay may katanungan. Ako po kasi ay nagtatrabaho dito sa Middle East bilang convenient store attendant. Ngayon po, ang kumpanya na pinapasukan ko ay isa sa paninda ay sigarilyo at electronic cigarette. Ang tanong ko po ay, may halong haram po ba ang aking sahod at trabaho? Sana po, Ustad, masagot para kung siguradong haram ay inshallah makalipat ako ng ibang trabaho. Ingatan at pangalagaan kanawa ni Allah, Ustad. Yun lang po, Ustad. Record na? Okay. Yun pala yun. Okay. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mashallah, tabarakallah. Alam mo, isa lang yan, no? Isang pahiwatig lamang yon. Actually, sister po yung nagtanong kung ako nagkamali. Na concern siya sa kanyang pananampalataya. Concern siya sa kanyang kinikita. No? Na kung saan ay inaalam niya kung ito ba ay pwede o hindi. Kasi ayaw niya na ang gamitin niya, ang isubo niya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya ay mula sa haram. Subhanallah. So na may pangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung patunay na nagpapahiwatig at lamang na siya ay kumbaga, no, may care, ay concern sa kanyang pananampalataya. Alhamdulillah. Regarding naman sa kanyang tanong, actually in-explain ito ng ating mga scholar, kung ang kanyang pinagtatrabahuan ay mubashir li al-bay' tadkhin, kapag ang kanyang kumbaga yung pinagtatrabahuan, store o anumang katulad nito or convenient, ay talagang yun talaga yung yun talaga yung paninda na walang ibang nakahalo, anumang katulad nito, no, puro na paninda ng sigarilyo, talagang ipinagbabawal. Walang duda, pinagbabawal talaga yan. At yan ay pinatunayan mismo sa Quran at maging sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam natin na ang paninigarilyo, no, ang sigarilyo, ang pinakamatimbang na opinion, walang duda, at ito ay ijma. Consider na ijma na ito ng mga contemporary scholars, ay walang iba, ito ay tinatawag na bawal. No, ito ay ang benefits nito ay mas less at mas marami ang tinatawag na harm na dulot ng paninigarilyo. Kaya ano ang pagkapangisang bagay na pinagbabawal? Yung pinagbabawal din ang kita nito, ang presyo nito. Nakalagay sa Rasulullah, idha haramallahu shay'an, haramallahu thamana. Kapag ipinagbawal ng Allah ang isang bagay, pinagbabawal din niya ang kita o ang presyo nito. Kaya naman yung mga Hudyo, sila ay sinumpa ng Allah. Dahil nung pinagbawalan sila ng Allah na kumain ng taba, anong ginawa nila? Ay binenta nila yung taba. Okay? Para bang katwiran ba na, ay bawal pala sa atin ng baboy, so kainin, so ibinta na lang natin. So, yan mga ibang mga katwiran ng ibang mga Muslim na hamangmang. Total naman natin kinakain, bibinta lang natin. So, malinaw ang hadith na ito na kapag ipinagbawal ng Allah ang isang bagay, pinagbawal din niya ang kita nito. Diba? At the same time, ito ay pagtutulungan sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kung ang store or convenient, no, na pinagtatrabahuan mo ay hindi naka-front kumbaga yung sigarilyo, bagkus ay nakahalo lang doon at may kos yung mga binibenta at karamihan sa mga binibenta hindi naman bawal, then walang problema. Okay, ito ay manatili ka sa ganung klase ng tinatawag na trabaho, no? At the same time, ay inshallah ay halal ang iyong kita. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, malinis ang iyong kita. Now, kung halimbawa mayroong customer na bumili ng sigarilyo, at kung kaya mong iwasan na gawin mo yun. Diba? Halimbawa, iwasan mo na
ano mismo, ikaw yung mismo yung maghahatid o ikaw mismo yung mag-aabot, gawin mo yon. Pero kung hindi maiwasan, walang problema na mayroong pagkonsidera sa puso mo na ito ay kinamumuhian mo. Okay? So, hopefully ay meron kang natutunan, inshallah, at naway tanggapin ng Allah mabuting gawain natin at patawaran ating mga pagkakasala at naway igawan sa atin ng Allah'ng kaligtasan at protektahan tayo sa ating pananampalataya mula sa anumang kasamaan, kapahamakan, at anumang kanyang pinagbabawal. Barakallahu fiik, Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.